Pero gamit niya pa rin But which particular country, we don't know. Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta Yes. ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. In France, in Paris. In gitna. Sa mismong epicenter ng Champs-Élysées, Paris. oh. Doon mismo. Oh. Ibang Meron iso siya yun. ron. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Okay. At ang passport niya, presumably ang ginagamit niya yung Portuguese Yung passport. Portuguese passport. Kasi cancel na yung Philippine passport. Mga kapuso, unang buwan pa lang ng taon. Nako, kabi-kabila na ang mga issue ng bayan. Isa pa rin sa mahigpit natin tinututukan at binabantayan ang korupsyon sa flood control projects. Ang iba nating kababayan, tila naiinip na nga eh. Anong masasabi niyo sa mga issues sa bansa tulad ng flood control project? Kasi nahaluan ng politika. Tapos meron pang minority record ba yun? Report? Nakakagulo. So yung mga tao, siyempre lahat kami na nanonood, gusto namin ng yung magandang solution. Hindi yung nagpapayabangan. Parang nakakainis kasi syempre di mo biro mo nagtatrabaho ka ng maayos tapos bilang yung pera mo na nakauwi lang ng iba. Tapos ang masakit pa na dito, yung galit ka na pero wala tayong magawa. Eh, nakukulang lang ngayon. Yung mga small piece lang, wala yung big piece, wala. Okay naman, kanya lang, nakukulangan lang ako, dapat yan makulong ng lahat. Dapat yung mga perang ninakaw nila, yung nawala sa Paragaon Bayan, dapat maibalik nila yon, di ba? Kasi, pero mo, bilyon-bilyon ang nawawala sa atin, tapos naghihirap ang mga tao. At bukod po sa issue ng korupsyon sa mga flood control projects, may mga high-profile personalities pang pinaghahanap. Ngayong umaga po, yan ang pag-uusapan nating mga issue ng bayan. At ngayong umaga, makakasama po natin live, DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary, good morning. Hey, Welcome. Good morning, Ivan. Good morning. Good morning sa lahat. Sec, diretsuhin ko na. Nakita niyo yung mga kababayan natin nagagalit. Yung nagnakaw daw, dapat isole. Yung mga nagnakaw, dapat parusahan. Ang problema, Sec, sa isang exclusive report na pag-alaman po natin na si Zaldico filed a petition with the Supreme Court at pinanumpaan niya ito in person in Stockholm. Sweden, January 15. What do we know about this? All this time, ang alam ho natin, ang sinasabi natin, nasa Lisbon, Portugal. Yes. Ano nangyari, Sec? Ang EU kasi, ano na yan borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, hindi ko pa nakikita kasi lahat Yes. yun. Kung verified yung apostille niya, sigurado yan by land, lumakbay siya papuntang Stockholm. Which is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron. O a day and a half by train. Or yes, yung mga trend, madaling maglipat-lipat ng bansa within Europe. Pero Sec, monitor nyo ba to? Hindi. Nagulat nga ako eh. Kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon eh. Kung tatago ka sa kotse. But nevertheless, ang Pangulo nagsabi na gagawa na siya ng hakbang para kausapin ng Pangulo ng Portugal para ma-resolve na to. Pero Sec, I need to ask this. Sinabon nyo na ho ba yung mga intel operatives ninyo? Kasi bakit di natin nalaman to? Hindi, What does this say about our intel? Hindi natin masasisisi yan. Kukunti lang sila eh. Diba? Kukunti lang yan. Hindi mo man pwedeng i-task ng Herculean job. Buti kung buong team. Okay. Diba? Kukunti lang sila. But it only says na si Zaldico, napakaraming pera talaga. Yung passport niya, yung kakayan niya, yung pera niya nasa crypto. Dumating Okay. doon sa nasa Portugal, in crypto ang pera niya. So sa ganitong klaseng pera, marami kang paraan magagawa. So ngayon, Sec, as we speak, alam daw natin ang whereabouts ni Zaldico. Diyan pa rin siya sa Europe, hindi pa rin umalis doon. Pero gamit niya pa rin But which particular country, we don't know. Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta Yes. ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. In France, in Paris. In gitna. Sa mismong epicenter ng Champs-Élysées, Paris. oh. Doon mismo. Oh. Ibang Meron iso siya yun. ron. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Okay. At ang passport niya,
presumably ang ginagamit niya yung Portuguese passport. Yung Portuguese passport. Kasi cancel na yung Philippine passport. Hindi siya Kamakailan, Sec, sinabi nyo na nag-utos ang Pangulo na explore yung lahat na iba't ibang paraan para mapauwi si Saldico sa bansa. Where are we in this effort? Ano bang nagiging balakid? May options ba tayo? Diplomatic, Interpol? Anong ginagawa natin? Ang best option talaga ay mag-usap na ang mga otoridad ng yung pinakamataas na. Kung ano ang posibleng compromise para mahanap yan. As in, government to government na to? President to president, perhaps? Not necessarily Minister of DFA to DFA na. Kung ano may explore na paraan para maibalik dito sa Saldico. Pero sabi talaga ng Pangulo, at all expense, iuwi nyo yan. Hanapin nyo o iuwi nyo. Priority ho ba? Oo, pag priority pinag-uusapan talaga nyo ng presidente to, do you sense urgency sa kanyang utos? Oo, napipikon na nga eh. Napipikon Okay. na eh. Di ba? Minsan, Tell us about that. Napipikon to the point na sinisermo na ka na? Hindi naman. Hindi naman. there's one thing kay Presidente, hindi naninigaw yan. Okay. Sabi na, hanapin nyo, yung lagi siyang very gentle eh. Yes. Hanapin nyo, siguraduhin nyo. Give me a report. Ganun lagi yung ano niya. May nabanggit ho kayong feelers. Sakali nga ho mag-reach out itong si Saldico, are you imposing conditions? Yes. Sorry ko muna yung $1 billion. $1 billion. Oo, $1 billion. Ilang bilyong piso ho yun? Sorry, mahina ako sa math, pero malaki yun. 60 billion. Okay. It is enough to build 100,000 homes para sa mga ISF ng Metro Manila. Kung isorry niya yan, mapapabahay natin lahat ng mga tao dito sa Metro Manila na walang bahay. But absent that, no deal. No deal. Sorry ko muna pera before we talk. Diba? Okay. Pero ang dating ho parang catch me if you can. Ha? Parang Hindi, ganun ho hindi. ang mensahe ni Saldico ngayon sa gobyerno eh. Parang cash me. Unahan sa pera to eh. Grabe ang pera talaga ng mga yan. Unbelievable. Sek, nabanggit ang mga kailangan mapauwi, may nakita ako sinasabi F4 daw eh. F4. After the popular young boy group nung araw, nandyan si Saldico. Next on the list, dating, ito, si Atong Ang. Ato ka. Asan ho si Atong Ang? Two possibilities. Isa sa Cambodia, isa dito sa... Tingin namin sa Pilipinas pa. Tingin namin dito pa. Wait. Dati ho nababanggit na sa tingin ninyo nasa Cambodia, pero ngayon nasa pero Pilipinas ang latest na? news, wala, hindi siya nakikita ron eh. Nung umalis kasi lahat ng Pogo dito, lahat pumunta ng Cambodia yan. Oo. Yung Golden Triangle in Cambodia, Thailand, and Laos. Myanmar. Oh yeah. Ang Laos, diba? Laos. May Golden Triangle dyan. Diyan lumipat lahat ng Pogo operators. Nag-set up siya ng meridian niya ron, yung Isabong. Okay. Tandaan niyo yung congressman na huling nanonood ng Isabong? Doon galing yan. Ito ho ba based on solid intel? Yes, based on solid intel. That's according to kay Julie Patindongan, yung kanang kamay niya, na star witness ngayon. Alam niya na nag-set up talaga ng shop sa Cambodia dati pa. Pero yung whereabouts ho niya, nabanggit nga ninyo, significant, considerable ang resources sa mga taong ito. Pwede ho siyang nakalabas ng bansa without passing through the airports or the regular ports. Meron kasi tayong porous na southern border. Dito banda sa, yung mas malapit sa Malaysia. Doon kasi magbabangka ka lang eh. Pang-boat lang, makakatawid ka na. Right. Doon nga sa isang munisipyo doon, ang currency nila, ringgit. Kaysa peso. Kasi mas ang trade nila, mas malakas sa Malaysia kaysa Pilipinas. Again, Sec, ang tanong siguro ng mga tao, Intel, bakit yata parang hindi natin masigurado kung andito ba, nasa Cambodia ba, kung nasan ba? Pinakamahirap na bahagi ng trabaho ko talaga yung penetration niya sa lahat ng hanay ng gobyerno. Sa dami ng pera niya, ang hirap maghanap ngayon ng katiwala na utusan o bigyan ka ng solid na trabaho para mahanap siya. So we know he's getting help from people who should not be helping him. Yes, we know ganun kalalim yan. 1 billion a day for 5 years. Okay. 1 billion a day for 5 years ang kinikita niya. Si Bantag, nasa si Bantag. Sec, Bantag is in the Cordilleras. We're closing in on him. Na pinoprotection ng tribo niya ron. Malaki kasi ang Cordillera eh. And they have terrain advantage. So kung papasok ka doon, you have to come in hot. Kasi yung huli nag-operation doon, I think 15, 20 years ago, parang 20 PNP na namatay eh. Nung Okay. may nahanap sila doon. So you have to come in hot. Basta ganyan.
So yun ho yung major challenge natin doon. Oo. Kasi kung aatake tayo, posibleng magkaroon ng maraming casualties. Ganun ba? Madaming. Scenario? Hindi lang konti madami. Ipaglalaban na rin nila yan. Okay. Si Bantag kasi ang dami rin pero nakuha sa BGNP niyan eh. Parang, kung di ako nagkakamali kung ang meal allowance nila was 150 a day, 100 pesos a day sa kanya. Okay. 25,000 PDLs yun. So malaki-laki rin. Again, considerable resources. Kaya ho na-evade niya yung... Yes, but we will get him. Makukuha yan. Senator Bato, although alam natin walang warrant si Senator Bato, but do you know his whereabouts? He's in Davao. Okay. Paikot-ikot doon, nakamotor. Doon na lahat ng pamilya niya. Kapit-bahay kami niya sa Cavite, sa Silang. Abandoned na yung bahay niya. Totally abandoned. Isang bantay na lang yata. 6 ang bahay niya ron eh. So, sa isang subdivision, wala na tao ron. Pero nasa Davao na. Sek, kailangan kitang pasagutin dito dahil ang hirit ni dating Senador Trillanes, baka daw bawas press con, bawas interview, dagdag trabaho, dagdag hanap. What do you say to this? Well, kung tignan mo naman ang DILG ngayon, ibang-iba na siya kumpara sa dati. Sana makita niya yun. At saka kung siya nga nagtatago dati, di ba? Alam niya kung gaano kahirap hanapin. Di ba? Alam niya yun. Tumulong na lang sana siya. Kung alam niya kung anong style na magtago. Kasi ako, never ako nagtago. Sa misis lang ako nagtago eh. pero kung alam niya kung paano magtago, di turuan niya kami kung paano talaga huliin yung mga nagtago. But again, Sek, ang sinasabi natin dito, it's not for lack of effort. Mahirap It's lang not talaga. for lack of effort. Naka-18 operations na kami laban kay Atong Ang. 18 in the last 20 days since na-issue yung warrant of arrest. Pinuntahan namin na lahat ng known whereabouts niya. Nagtatago talaga. Mahirap talaga. Ngayong may bago na ho tayong, hindi bago, pero 4-star na talaga ang ating Chief PNP. Kahapon, 11 o'clock. Should that be, enable the police to operate more efficiently, perhaps? Hindi, ganun pa rin. He's Ganun been in pa rin? charge na rin the last 3 months. Naka 110 days yata siya. Ganun pa rin. But their status is very good. No Okay. nonsense yan. Tsaka walang kasira-sira sa pera yan. Pero siyempre, mas matindi pressure sa kanya ngayon. Oo, matindi talaga. Kasi full 4-star na siya eh. Oo. Nasa kanya na. Hindi na siya acting. Okay. Full na siya. Check na ko tayo sa Russian vlogger na si Vitaly Dostoyevsky. Zadoroyevsky. Oo, ganun sa mahirap Kung paano mabigkasin yan. Mahirap. Nauna nyo nung sinabi pwede siyang mapabalik sa Pilipinas kung mapapatunayang may ginawa siyang corruption sa loob. Gaya nitong sinasabi niya, binayaran daw niya yung jail guard. Pinagmamalaki niya, money talks nga daw eh. Prioridad niyo pa ho ba na may pabalik siya o mas na. prioridad natin na tutukan Siyempre. yung mga sinasabi niya? Siyempre sila Zaldico tsaka sila ano mo ng target natin. Pero kung nambubuisit talaga to, di sasampulin ko na, di ba? Kukunin ulit natin. May habol ba tayo sa kanya? Pero kung he was part of, kung corruptor siya, di kasama siya dun sa sa charge niya. But of course, he would have to go through, alibawa, yan, extradition, kung ano man. Exhibition lahat yan. Nasa Russia siya ngayon eh. Doon namin din nila. Pero just to clarify, wala siya sa ilalim ng DILG nung nakulong siya. Nasa Bureau of Immigration siya. So not under my control. But you're also looking at the possibility na yung mga BJMP personnel, baka may ganito ring mga racket. Oo, siyempre. Meron ko, alam mo, every month nagre-raid kami ron, nakukuha namin cellphone siguro sa cabinet. Okay. Ganyan talagang At gagawa nila mangyayari paraan yun dahil hinahayaan naman. Dahil hinahayaan. Ang nahihirapan nga ang Bureau of Immigration ngayon, wala na sila makuha ang jail guard, lahat suspended na. Okay. So sabi ko, ilipat natin yung mga detainees doon. Ilipat natin sa Payatas. Mas madali control doon talaga eh. Sek, punta na ako dito sa controversial na tanong. Nagdeklara kayo nito mga nakaraang linggo na pinag-iisipan nyo ang pagtakbo bilang Pangulo. Ay, naku. Are you close to firming up this decision, No, Secretary? no, close. Let's do a good job first. Okay. Trabaho muna. But is this something that you have discussed with the President? No, not at all. Not at all. Dahil nanon si Zayn, namin pinag-usapan. Has this ever been floated? Kahit napag-usapan lang in passing in one of those conversations? No, never. Hindi niya, never asked me, never encouraged me, never floated the idea to me. But what are the decision points, Sec? What are you weighing at this point? If I do a good job, Okay. if I set out my objectives, nalinis ko na ang NAPOLCOM, nalinis ko na ang PNP, ang BFP, tinatrabaho ko ngayon, local government sunod. If I fulfill my mandate, baka pwede natin pag-isipan. Kasi Sec, you have Cavite. Bailiwick nyo na yan eh, di ba? More or less. And then you are DILG Secretary. Malawak ho ang saklaw ninyo. You have the local governments. You have the Philippine National Police. Do you think you can win?
I don't know. That's why it's not even in my head right now, di ba? But, Pero pinag-iisipan nyo. pinag-isip ako, kung sino man tumakbo, kailangan one-on-one. Okay. Kailangan Bakit may one-on-one. ganong scenario na ideal for you? Ano to battle of ideas to Battle of conviction, battle of moral. Ang tanong dito, kanino ka ba, China o Pilipinas? Kanino ka ba, pro or anti-corruption? Okay. Kanino ka ba, nung ikaw ba'y nakaupo, anong ginawa mo para pagandahin o matanggal ang corruption kung saan ka nakaupo? Diba? Parang Nasaan ka ba? May patama ho ba ito sa Hindi, isang wala. particular na These kandidato? are Wala. wedge issues na kailangan Okay. malaman ng tao. Nasaan ka ba? Pro-China ka ba? O Okay. pro-Philippines? Diba? Nagnakaw ka ba? Hindi ka nagnakaw. Diba? Yun ang kailangan malaman ng tao. Okay. Pero I'm sure we will have more of this conversation, Secretary. Ito naman, matanong ko na rin na, Sec, as someone who has a direct line on the President, kumusta ho ang kanyang kalusugan? Kagabi, nagpakita ng video Malacanang that he was fine. Kayo ho, what is your sense of the He's President's health? fine. Namayat ho eh. The verticalitis yung intestines na rin nag-lodge, Oo. nag-infection. Ano nakakatawa sabi niya, pinapanaginipan niya pagkain eh. Kasi very strict diet siya eh. Yes. Oh, he lost weight but he's fine. Kahapon nagkatrabaho siya, he was signing papers. Ando na siya, nag-OTC, nagtatest. Ngayong sa araw kanya. po, meron kayong ngayon? May meeting ba kayo? Meron kami dapat PNP Day pero si ES na lang yata pupunta. But Hindi ka din diretso. sa loob ng palasyo, wala naman siyang patawag na pulong today. Wala. Kami lang ni ES ang magkausap buong araw. Kasi may anti-tobacco smuggling kami. Sec, as a final word, ano hong mensahe ninyo sa mga kababayan nating naiinip? Siguro naiinip. Oh, Halimbawa, yan, nanggigigil na. Ba't wala pa rin si Saldi ko? Ba't ganito, ganyan? Mga kababayan, ang hustisya po ay parating na. Huwag ho kayong matakot. Huwag ho kayong mag-isipan ng iba. Si Ombudsman po ay nangako na pag final niya ang kaso, ibig sabihin makukonvict yan. Hindi katulad dati na panahon ng police sa file na ng file. Ito, pag i-file niya, sigurado na. Kaya lahat ng pagsusuri ng kaso ginagawa niya bago niya isabit sa Sandigan Bayan. DILG Secretary John Vic Remulla, maraming salamat, Secretary. Salamat, Ivan. Sa pagpapaunlak, mga kapuso, kasali po kayo sa talakayan. Patuloy nating tututukan ang mga isyu ng bayan. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,